landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay linggo ng Gaudete. Sa kabila ng mga pasakit, pighati at pagdarahop, alalahanin nating may Diyos na sumasa atin sa gitna ng ating paghihintay sa paghilom ng ating mundong lugmok. Alalahanin natin ang galak at pag-asa noong unang Pasko. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang kanyang mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong Diyos para bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang munting pangamba. Sapagkat ang poon ng lahat ay sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan.
Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak nasyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang nandi totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod." Sagot niya, "Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas.
at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang Gaudete Sunday. Gaudete, isang salitang Latin ng ibig sabihin ay magalak. Sabihin nyo nga po, magalak. Sa Ingles, rejoice. At ito po ang imbitasyon sa atin sa ikatlong linggo ng Adbyento. Sa darating na Pasko, ito ang imbitasyon sa atin, ang magalak. Alam ko po, mahirap magalak, lalo na sa panahon na pero hindi pa din naman imposible ang magalak kahit sa gitna ng krisis. Kaya naman, tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa kung paano magkaroon ng galak o kung paano magalak. Napaka-practical po ng ituturo sa atin ng ating mga pagbasa at sigurado lahat tayo kayang gawin ito. Hindi mo kailangan maghanap ng kagalakan at ng kasiyahan. Kailangan mo lang gawin ang tatlong bagay na ito. Simulan natin sa ating sa ating ebanghelyo. Yan. Sa ating ebanghelyo, nangaral si Juan Bautista tungkol sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya naman, may mga taong nagtanong sa Kanya. Ang tanong sa Kanya, kung gayon po, ano po ang dapat naming gawin? Simple ang naging sagot ni Juan. Ang sabi niya, kung mayroon kang 2 baro o 2 damit, bigyan mo ng isa ang wala. Bigyan mo ng isa ang wala. At sabi niya, ganyan din ang gawin ng may pagkain. Kung meron kang 2 pagkain, bigyan mo ang wala. Kung mas marami ang iyong pagkain, bigyan mo ang mas maraming wala. Samantala, ito din yung naging tanong ng mga publikano na nagnanais magbago. Sino po yung mga publikano? Sila yung mga maniningil ng buwis. Sa makatuwid, isang taong gobyerno. Ang tanong niya, kami naman, ano ang dapat naming gawin? Ang sabi ni Juan, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin.
Ibig sabihin, yung tapat lang, yung sapat lang. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong mangungurakot. Huwag mangungupit. Maningil lang ng sapat at hindi sobra-sobra. Oh, ang ganda, no? Malinaw. Iyan ang sinabi ni Juan Bautista. Ganon din, nagtanong yung mga kawal o yung mga trabahador na gustong magbago. Ang tanong nila, kami, anong dapat naming gawin? Ang sabi ni Juan, huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit. O ibig sabihin, kung may trabaho ka, huwag ka nang hingi ng hingi. Huwag ka nang namimilit. Intayin mong ibigay. Dahil sabi ni Juan, masahan kayo sa inyong sahod. O malinaw, no? Kung hindi nagbigay ng bonus ang inyong boss, masahan sa inyong sahod. Intayin nyo. Huwag kang namimilit. Huwag na mumwersa. Malinaw. Yun ang sabi ni Juan. Sa makatuwid, kung susumahin natin ang lahat ng panuntunan ni Juan kung paano magkaroon ng galak, ito ay ang pagiging makatarungan. Sabihin nyo nga po, makatarungan. Ibig sabihin, wala kang tinatapakan o inaargabyadong tao. Hindi nanlalamang bagkus, patas kung magtrato. Para maging masaya, para magkaroon ng kagalakan, dapat nabubuhay ng makatarungan. Tignan niyo po, no? Yung mga mayayaman, yung mga nangungupit, yung mga nangungurakot, bakit hindi pa rin makontento at maging masaya kahit ang daming pera? Kasi hindi naman talaga pera ang magpapasaya. Kahit anong dami niyan, kung ikaw ay may inaargabyadong tao, kung ikaw ay nanlamang, kung ikaw ay may tinapakang tao, kahit kailan, hindi ka magiging masaya. Hindi magkakaroon ng kagalakan sa iyong puso. Dahil ang kasiyahan ay pamumuhay ng makatarungan. Tingnan mo, no? Kahit na anong hirap sa pagsusumikap mo sa pagtatrabaho, kung patas kang lumaban sa buhay, masaya ang buhay. Pero kung ikaw ay nangungupit, nagnanakaw, kahit anong dami niyan, tignan mo, hindi matahimik ang iyong kalooban. Bakit? Kasi hindi nabubuhay ng makatarungan. Pangalawa, pumunta naman tayo sa ikalawang pagbasa. Tinuturuan naman tayo ni San Pablo kung paano magalak. At sabi niya, magalak lagi sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ito po ang isang dahilan para magkaroon ng kagalakan, ang matutong magpasalamat. Sabihin niyo nga po, magpasalamat. Ang taong mapagpasalamat, marunong kumilala, marunong tumingin, at tumanggap ng grasya at biyaya. Maliit man o malaki, dahil nakikita ang biyaya, walang dahilan ang puso para hindi matuwa. Ang taong marunong kumilala ng biyaya, ang taong marunong tumanggap ng grasya, maliit man o malaki,
walang dahilan para ang puso ay hindi matuwa. Kaya naman, ang taong hindi marunong kumilala sa biyaya, hindi kailanman magiging masaya. Ang taong hindi marunong kumilala sa biyaya, hindi kailanman magiging masaya. At panghuli, pangatlo, pinapahiwatig ni Propeta Sofonia sa unang pagbasa na magpatawaran. Ibig niyang sabihin, ang mga nagpaparusa sa inyo ay iniaalis na ng Panginoon. Ang itinapon niya at itinatapon niya ang inyong kaaway. Maganda yun, no? Ibig sabihin, ang gustong ipahiwatig, ipagpasa Diyos ang anumang galit. Ipagpasa Diyos ang sino mang kaaway. Dahil Diyos na ang bahala. Sabi niya, itatapon niya ang inyong mga kaaway. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan gumante. Hindi mo na kailangan magtanim ng galit dahil Diyos na ang bahala sa iyong kaaway. Hindi mo kailangan magdamdam. Hindi mo kailangan bitbitin ang sama ng loob at galit. Kung pwede namang bitawan at pakawalan. Hindi na kailangan kimkimin. Kung pwede namang palipasin. Mga kapatid, 3 bagay ang pwede nating gawin para magkaroon ng kagalakan. Kung naghahanap ka ng kasiyahan, kung naghahanap ka ng kagalakan, 3 bagay. Mamuhay ng makatarungan, matutong magpasalamat, at magpatawaran. Lahat ito tumutukoy sa isang maluwag at magaang na puso. Kaya naman, ngayong darating na Pasko, kung mayroon kang pwedeng iregalo sa sarili mo, ito ay ang pagiging masaya. Ito ang pagkakaroon ng galak sa puso. Pero mangyayari lang ito kung aalisin natin ang lahat ng uri ng pandaraya at panglalamang sa kapwa bilang makatarungan. Kung tayo'y magkakaroon ng galak, kung bibilangin natin ang biyayang ating tinanggap sa pamamagitan ng pagpapasalamat. At sa huli, kung aalisin ang galit at pait sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapatawad. 3 bagay para maging magalak, para maging masaya ngayong darating na Pasko. Una, ano nga po yun? Una, mamuhay ng makatarungan. Pangalawa, magpasalamat. At pangatlo, magpatawaran. Ang tunay na kagalakan ay natatagpuan hindi kung saan-saan. Kaya hindi ito kailangang hanapin dahil ang kasiyahan ay natatagpuan sa kalooban na inilalabas ng matuwid at mabuting gawain. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin at aming sasambitin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan, upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, hustisya at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing, upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa gitna ng aming pinagdaraanang pandemya, patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na pananalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa, upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo nang may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at hihatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan sa piling mo. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso, dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo, upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Hesukristo, sapagkat sa piling niya, magiging ganap ang kagalakan ng aming puso. Siyang nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga liminister po ang aabot ng inyong komunyon upang maiwasan ang inyong pagkadikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.